February 28, 2026 nang magkasamang binomba ng US at Israel ang ilan sa mga mahahalagang facility sa loob ng Iran. Nagresulta ito sa pagkakasawi ng ilan sa mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno at militar ng Iran kasama ang kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Bumawi ang Iran sa pagpapadala ng mga missile at drone sa Israel, Saudi, UAE, Bahrain at Qatar. Ayon sa mga opisyal na pahayag nila US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isa daw sa mga pinakamalalaking dahilan ng kanilang ginawang pag-atake sa Iran ay ang pagkakabigo ng kanilang nuclear negotiations sa Iran. Matagal na daw kasing sinusubukan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons at alam ng Israel at US na kapag nakagawa ang Iran ng nuclear weapons ay sila ang mga unang magiging target nito. Layunin din daw ng US at Israel sa kanilang ginawang pag-atake na palitan ang kasalukuyang pamumuno sa loob ng Iran. Ayon sa kanila, hindi raw kasi magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa Middle East at sa buong mundo hanggat namumuno ang kasalukuyang Islamic government sa Iran. Tinuturing kasi na kaaway ng Iran ang US, Israel at ang ilan sa kanilang mga karatig bansa sa Middle East kagaya ng Saudi Arabia. Pero bakit ba nagpupumilit ang Iran na gumawa ng nuclear weapons at bakit ba parang ang dami-dami nilang kaaway? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat nito sa kasaysayan. Noong August 19, 1953, nagkaroon ng isang kudeta sa Iran kung saan pinatalsik ang nooy Prime Minister na si Mohammad Mossadegh at nilagay sa kapangyarihan ang Shah o ang hari ng Iran na si Mohammad Reza Pahlavi. Noong mga panahong yun kasi, hawak ng UK ang langis sa Iran. Ibig sabihin, sila ang mas may kontrol at sila ang mas malaki ang share sa kita ng langis na nakukuha sa Iran. Gusto itong baguhin ni Prime Minister Mossadegh. Para kasi sa kanya, sa Iran nanggagaling ang langis, kaya dapat lang na ang mas malaking kontrol at ang mas malaking kita ay napupunta sa Iran. Kaya naman naglabas siya ng ilang mga panukala para baliktarin ang sitwasyon at mapunta sa Iran ang kontrol sa kanilang sariling langis. Siyempre, hindi naman basta papayag ang UK dahil malaki na ang kanilang investment at lalong malaki ang kanilang kinikita mula sa kanilang kontrol sa langis ng Iran. Kaya naman sa tulong ng CIA ay ginawa ng UK ang kudeta na nagpatalsik kay Mossadegh para mapalitan siya at mailagay ang isang leader na papabor sa kanilang interes sa langis ng Iran. Yon ang hari ng Iran na si Shah Mohammad Reza Pahlavi. Naging mabuting kaibigan ng hari sa mga banyaga. Maliban sa pagpayag niya na kontrolin nila ang langis ng Iran, ay sinubukan din niyang kopyahin ang kanilang mga sistema, kultura at ang kanilang teknolohiya. Noong umpisa ay naging maganda naman ang hangarin ng bagong hari. Marami siyang binago sa sistema ng Iran upang mapaunlad ang mga buhay ng mga regular na mamamayan ng Iran. Ilan sa mga ito ay ang kanyang pagpapatayo ng mga infrastruktura kagaya ng mga tulay, mga dam at irrigation system para mapadali ang buhay ng mga Iranian. Nagpatayo din siya ng maraming mga eskwelahan at nagbigay ng libreng edukasyon upang iangat ang karunungan ng mga kabataan. Binigyan din niya ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Hindi na natin yon masyadong iniisip ngayon dahil para sa atin, pantay-pantay ang mga babae at mga lalaki. Pero nung mga panahong iyon, para bigyan ng karapatang bumoto ang mga babae ay isang napakalaki at napakaseryosong bagay. Sa kabuuan, umangat ang mga buhay ng mga mamamayan ng Iran. Pero marami ring nagalit sa hari dahil nga sa kanyang mga ginawang malaking pagbabago sa sistema at sa kanyang mga naging kalabisan. Kasabay kasi sa mga reforma at magagandang proyekto ng hari ay ang pagtatayo niya ng SAVAK o ang Iranian Secret Police. Sa ilalim ng SAVAK ay dinampot, pinahirapan at pinaslang ang ilan sa kanyang mga kalaban sa politika. Nabuhay sa takot ang mga mamamayan ng Iran dahil konting batikos mo lang sa gobyerno o sa hari mismo ay maaaring magresulta sa iyong pagkaaresto. Naging labis din ang paglustay ng hari sa kaban ng bayan para sa kanyang mga personal na proyekto. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang 3 araw na party na ginawa niya noong October 1971. Hindi lang ito basta party kung saan imbitado ang iilang mga kaibigan at kamag-anak, kung hindi, imbitado ang karamihan sa mga leader at mahalagang tao sa iba't ibang mga bansa. Hindi lang yon, ginastosan din ng sobra-sobra ang party na umabot ng ilang daang milyon. Sa katunayan, tinawag pa itong the Party of the Century dahil sa sobrang gara ng party na ito.
Wala naman sanang masama sa isang simpleng party lang. Pero kasi, daan-daang milyon ang ginamit sa napakagarang party na ito habang naghihirap ang napakarami pang mga mamamayan ng Iran. Marami ding mga tradisyonal at konserbatibong Muslim ang nagalit sa mga bagong reforma ng hari. Para sa mga konserbatibong Muslim na ito, ang mga reforma kagaya ng pagbibigay ng karapatang bumoto sa mga babae ay isang malaking insulto sa mga katuruan ng Islam. Isa sa mga pinakamalaking naging kaaway ng hari ay ang kleriko na si Ruhollah Khomeini. Para kay Khomeini, ang dapat na mamuno sa Iran ay ang mga religious leader o mga cleric na kagaya niya at ang batas na dapat sinusunod sa Iran ay ang Sharia law o ang batas ayon sa Islam. Dahil sa kanyang salungat na mga paniniwala at direktang pagkalaban sa hari, ipinatapon si Khomeini sa labas ng bansa noong November 4, 1964 at nagpalipat-lipat siya sa mga bansang Turkey, Iraq at France. Kahit na nasa labas na ng Iran ay naging malakas pa rin ang boses ni Khomeini sa pagtuligsa sa hari at sa mga sa palagay niya ay bulok na sistema na nangyayari sa loob ng Iran. Dahil sa kanyang katapangan sa pagbatikos sa hari ay naging simbolo si Khomeini para sa mga mamamayan na hindi na kontento sa pamamalakad at sistema ng hari sa Iran. Pagdating ng 1978 ay lumaki na ng husto ang galit ng mga tao ng Iran laban sa kanilang hari at nagkaroon na ng mga magkakasunod na kilos protesta para patalsikin siya sa pwesto. Di nagtagal, pati ang ilan mismo sa mga miyembro ng gobyerno at opisyal ng militar ay gusto na ring bumaliktad laban sa hari. Kaya naman noong January 16, 1979, nagpasya ang hari na lumabas sa bansa at ang ginamit niyang dahilan ay ang kailangan niyang magpagamot para sa kanyang sakit. Totoo namang may sakit ang hari, meron siyang cancer. Pero ang tunay daw na dahilan sa kanyang pag-alis ay natakot ito para sa kanyang kaligtasan. Sinamantala naman ni Khomeini at ng kanyang mga taga-suporta ang pag-alis ng hari. February 1, 1979, 2 linggo mula nang umalis ang hari, ay bumalik si Khomeini at sinalubong siya ng milyon-milyon na mga taga-suportang Iranian. Sa ilalim ni Khomeini, naging mahigpit ang pagsunod sa Sharia. Halimbawa nito ay ang pagtanggal ng mga karapatan sa mga kababaihan tulad ng nooy binigay sa kanila na karapatang bumoto. Ngayon, hindi na pwedeng lumabas ang mga may asawang babae maliban na lang kung papayagan sila ng asawa nilang lalaki. Ginawa ring isang malaking krimen ang homosexuality at pinatawan ng parusang kamatayan ang sino mang mahuhuling makikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Sa ilalim ni Khomeini, ang mga dating kaibigan ng Iran tulad ng US at Israel ay itinuring ng mga matitinding kaaway, kasama na rin dito ang Soviet Union. Para kay Khomeini, ang mga bansang ito ay mga ugat ng kasamaan na dapat puksain sa mundo. Sa katunayan, binansagan ni Khomeini ang US bilang The Great Satan. Ang Israel naman na tuta daw ng US ay tinawag niyang Little Satan. Samantala, ang Soviet Union naman ay tinawag niyang The Lesser Satan. Habang ipinagdiriwang sa loob ng Iran ang pagbabalik at pamumuno ni Khomeini, iba naman ang naging dating ng mga pangyayari para sa mga ibang bansa. Una, ang tila naganap na pagpapatalsik sa hari o sa royal family ng Iran ay ikinabahala ng ilang mga bansa sa Middle East na pinamumunuan din ng kani-kaniyang royal family. Para sa mga royal family ng bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at iba pang mga bansang kagaya nila, pwedeng gawing inspirasyon ng mga rebelde sa mga bansa nila ang nangyari sa Iran upang patalsikin sila at alisin sa pwesto. Ikalawa, kahit na Islamic government ang tinayo ni Khomeini sa Iran, ito ay nakaalinsunod sa Shia branch ng Islam. Ang karamihan sa mga makakapangyarihang bansa sa Middle East ay sumusunod sa Sunni branch ng Islam. Kung hindi mo alam, ang mga Sunni at ang mga Shia ay hindi magkasundo kahit na pareho silang mga Muslim. Ikatlo, kung maaalala ninyo, ang US at UK ang naglagay sa hari ng Iran sa pwesto. Kung maalala din ninyo, ang hari ng Iran ay hinayaan ng US at UK na kontrolin ang langis ng Iran at kumita ng malaki mula dito. Pero nung umupo si Khomeini, wala na ang malaking kinikita ng mga banyagang ito mula sa langis ng Iran. Siyempre, kinagalit nila ito. Ikaapat, ang pagdedeklara ni Khomeini na kaaway ang US, Israel at Soviet Union maging ang iba pang mga Western na bansa ay hindi naging maganda sa paningin ng mga bansang ito. Kaya naman nagkaisa ang lahat ng mga bansang ito upang pabagsakin ang Iran. Ang ginamit nila, si Saddam Hussein.
Kagaya ng Iran, ang Iraq ay isang Shia majority nation. Ibig sabihin, ang karamihan sa mga mamamayan ng Iraq ay kabilang sa Shia branch ng Islam. Pero ang mga namumuno sa Iraq, kabilang si Saddam Hussein na presidente ng Iraq, ay isang Sunni. Natatakot si Saddam na ang nangyari sa Iran ay pwedeng maging inspirasyon para sa mga Shia sa Iraq para magrebelda sila at patalsikin siya sa pwesto. Maliban pa rito, ay ambisyon din ni Saddam na angkinin ang mga oil wells ng Iran. Matagal nang alam ng mga kaaway ng Iran ang ambisyon ni Saddam. Kaya naman, nagkaisa sila na tulungan si Saddam upang sakupin ang Iran. Bilyong-bilyong dolyares ang dumaloy sa mga bulsa ni Saddam. Binigyan din siya ng napakaraming mga sandata at impormasyon upang lumaki ang kanyang kapangyarihan at masakop ang Iran. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nanalo si Saddam. Dahil sa nangyaring ito, naging malinaw sa Iran kung sino ang kanilang mga tunay na kaaway. Hindi lang pala ang mga banyagang tulad ng US, Israel at UK ang kanilang mga kaaway, kung hindi pati pala ang mga bansa na karating nila sa Middle East. Pumanaw si Khomeini noong June 3, 1989. Ilang pinuno na rin ang dumaan sa Iran mula noon hanggang ngayon. Pero hindi na nagbago ang posisyon ng Iran. Ang mga kaaway noon na tinuring ni Khomeini ay mga kaaway pa rin ng Iran hanggang sa ngayon. Misyon pa rin ng Iran na puksain ang US at Israel. At para magawa ito ay gumawa sila ng ilang mga kakaibang hakbang. Isa dito ay ang pagsuporta nila at pagpapalaki sa ilang mga terrorist organization na kumakalaban sa US at sa Israel, katulad ng Hezbollah sa Lebanon at ng Hamas sa Palestine. Siyempre, nandyan din ang kanilang ambisyon na makagawa ng nuclear bomb. Kapag nakagawa kasi sila ng nuclear bomb, pwede na nilang gamitin ito para puksain ang kanilang mga kalaban. Pwede rin nilang gamitin ang pagkakaroon ng nuclear bomb para manakot at mangikil tulad ng ginagawa ng North Korea. Kung mapapansin nyo, kung may gusto ang North Korea, gagawa sila ng mga nuclear missile test. Ang mga bansa naman tulad ng US at iba pa ay maaalarma at makikipag-usap sa kanila. Maaari ding gamitin ng Iran ang pagkakaroon ng nuclear bomb upang magkaroon sila ng advantage pagdating sa mga negosasyon o pakikipag-usap sa ibang mga bansa. Habang ang ibang mga bansa ay naging abala sa pakikipagnegosasyon sa Iran para hindi nila ituloy ang kanilang nuclear program, ang Israel ay matagal nang walang tiwala. Imbes na makipag-usap sa Iran, mas aktibong mga paraan ang ginawa ng Israel para pigilan ng Iran na gumawa ng nuclear weapons. Halimbawa, ang Israel ay aktibong tina-target at pinapaslang ang mga Iranian nuclear physicists. Aktibo rin nilang winawasak ang mga nakikita nilang nuclear facility sa Iran. Kung gusto nyo malaman kung paano sinira ng Israel at US ang isang nuclear facility sa Iran gamit ang isang computer virus lang, pwede nyo yung matutunan sa panonood sa video na ito. Matagal nang pilit na hinahatak ng Israel ang mga bansang tulad ng US para gerahin ang Iran. Para kasi sa kanila, matagal nang tapos ang panahon ng pakikipag-usap at negosasyon. Para sa kanila, dapat aktibong sakupin na ang Iran, palitan ng administrasyon para hindi na sila gumawa ng nuclear weapons. Matagal na rin na hindi pumapayag ang US sa kagustuhan ng Israel na ito. Pero ngayon, andito si Donald Trump, meron siyang malaking kontrobersyang kinakaharap sa paglabas ng mga Epstein files at kailangan niya ng isang malaking distraction para maibaling ang atensyon ng mga Amerikano sa ibang bagay. Kaya siguro pumayag siya na sakupin na rin ng Iran para dun mapunta ang atensyon ng mga Amerikano. Ikaw, ano sa palagay mo? Ilagay mo sa comment sa ibaba. Si Coach Jonel po ito. I'll see you next video. Bye!